Ang tanong, sino ba ang mga Diyos na tinutukoy ni Jesus sa mga awit Kapitulo 82? Pero bago yan, sinumbatan kasi si Jesus na bagaman na tao ay nagpapakunwaring Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Ang sabi ni Jesus sa inyong kautusan at hindi sinabing kautusan ng Diyos. Kung pupuntahan natin ang nasusulat sa mga awit 82, ay hindi naman ang Diyos ang nagsasalita diyan. Ang nagsasalita diyan ay si Asaph. Kasi nakalimot yata ang mga Hudyo sa kanilang kautusan ay may nasusulat sa pamamagitan ni Asaph ay may tinutukoy na mga Diyos, pero mga tao. Diyan sila nasupalpal ni Jesus. Na sa kautusan pala ng mga Hudyo na may nasusulat na mga tao ay tinatawag nilang mga Diyos. Yan ay mga hukom sa Israel. At sinabi rin ni Jesus na kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. At pinatotohanan niyan ni Pablo na bagaman yan ay tipan o kautusan lamang ng mga tao, kapag pinagtibay ay walang sinuman ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o sirain ang kautusan. Ang tanong, sino ang mga Diyos na tinutukoy sa mga awit Kapitulo 82? Ayon sa mga Bible scholars, ang mga tinutukoy na mga Diyos diyan ay mga huwes o hukom na representante ng Diyos sa lupa para humatol sa buong Israel. Ang Diyos lamang ang may karapatang humatol o hukom, kaya may representante siya sa lupa na mga hukom, gaya sila ng Diyos na may karapatang humatol. Pero karamihan sa mga tagahatol sa Israel ay mga liko. Humahatol sila ng may kalikuan, ayon sa nasusulat sa mga awit Kapitulo 82. Kaya ang tinutukoy sa mga awit 82 ay mga huwes o hukom na humahatol sa buong Israel. Walang nasusulat na kapag sumampalataya ka kay Jesus, ay maaalis ka na sa pagiging tao at ikaw na ay isang Diyos na anak na ng kataas-tasan. Kaya, huwag kayong magpapaniwala na kapag sumampalataya ka, ay isa ka ng Diyos. Walang nasusulat na ganoon sa Biblia. Ang maling paniniwala at pananampalataya ay makakapahamak sa inyong mga kaluluwa. Kaya mag-ingat sa mga naririnig at paniniwalaan agad. Huwag rin kayong makikinig sa isang mangangaral lamang. May mga mangangaral na hindi na natili sa tamang aral, gaya ng nangyari kay Haring Solomon. Kung kailan tumanda, ay doon pa naging taksil sa Diyos at sumamba na sa mga Diyos-Diyosan. Lalo na doon sa mga mangangaral na ayaw magpatanong sa mga miyembro. Hanggang dito na lamang at salamat sa panonood. Please like and share.